Wala na ba kayong ibang video? Puro na lang kayo farm. Nakakaumay na. Well, open naman talaga tayo sa lahat ng mga nagko-comment dito sa comment section, diba? Pero kasi if ayaw niya ng mga upload namin, pwede naman kayo mag-scroll down. Hindi naman namin hawak yung mga cellphone nyo. At ikaw na nag-comment, huwag kang mag-alala kasi mas marami pa kami video na nakakaumay. Shoutout ko nga muna to si Sir na may sticker ni Normie sa Tumblr niya. Habang nababiyahe na nga kami papuntang farm, may natanggap kaming masamang balita. Dapat kasi itong araw na to ang schedule ng pag-graveling sa daan. Tama ba yung term ko? Basta yung maglagay ng graba ba? Pero biglang may nag-update sa amin na bukas na lang daw. Ay nako, gumising pa naman kami na sobrang maaga. Kaya yan, sobrang aga din na knockdown yung mga kasama natin. Ito nga pala yung driver natin na napakatibay. Kahit pagod na, smile pa rin. Grabe na nga yung oras na ginugol natin para matapos lang tong farm. Yung nagastos namin, next time na lang natin pag-uusapan. Grabe, hindi talaga basta-basta yung ganito, no? Pero syempre, dahil isa to sa pangarap namin, gagawin namin yung makakaya namin para matapos to. Pagdating namin, andito pa yung backhoe para ma-finalize na yung daan talaga natin. Kung nakikita nyo sa mga upload natin, sobrang putik tong daan natin. Kasi nga sunod-sunod din talaga yung pag-ulan. Akala nga namin dito matatapos this week. Buti na lang talaga, pinagbigyan tayo ng panahon. Di ko nga din sure kung ano yung ganap namin today. Since yung pinunta namin dito ay di na matutuloy. Kaya yan, si Miluya yung mukha natin dyan. Yung fish pond nga natin ay hanggang liig na yung tubig. Para sa palaka ha, hindi para sa tao. Hindi nga pala talaga kaya ng isang tubod lang yung fish pond natin. Ano kaya gagawin natin dito? Napagawa na ba yan natin to? Tapos sobrang laki pa ng nagastos natin sa backhoe. Kasi ang renta natin dito ay 1,500 per hour. Huy! Di ko nga alam if mapagpapatuloy pa natin to. Kasi sa totoo lang, yung pag-vlog namin dito sa farm ay hindi talaga nakakabawi kung ano yung mga expenses namin. Kumbaga, nag-take talaga kami ng risk dito kasi gusto din naman namin. Ganoon naman talaga, di ba? Pag gusto mo, ipaglaban mo talaga yan. Gusto lang talaga namin magkaroon ng space kung saan kami pwedeng magpahinga. Yun bang wala ka ibang iniisip kundi yung pagluto sa manok, pagkuha ng prutas at gulay na andito sa farm. At speaking ng pagkuha, mayroon nang hinog na marang. Yung mga bisita natin from Luzon ay hindi pa nakatikim nito. Kaya naman, dali-dali natin binigay sa kanila kahit takam na takam kami ni Normie na kainin to. Tignan nyo si Normie, kunwari na siya yung mag-o-open. Ang saya nga din nila kasi sa wakas, makakatikim na sila ng marang. Dahil nga may nakuha ng hinog na marang, sabi ni Normie, harbisin na lang daw. Sabi ko, sige, makipaglaban ka dun sa mga lampinig dun. Ote, di din talaga makapagpigil si Normie. Kumain talaga siya, oh. Sabi niya, legit na legit, masarap nga daw talaga. Lumaki na nga yung mata niya sa sobrang sarap. At kahit nga nahihirapan siya sa pagkuha, kuha pa rin talaga siya. May isang kasama din kami dito na first time kumain ng marang. At dahil nga first time niya, nilulok niya pati buto. Kaya tawa na lang din kami. Okay lang yon, at least may puno na sa tiyan mo. Pagkatapos nga namin mag-chill-chill doon, binisita ko to dito. Uy, konting tiis na lang talaga at malaking gastos, matatapos din to. Hindi nga kami nakontento sa marang lang, kaya naman pumunta kami sa lote ng kapitbahay. At maghahanap kami kung ano yung pwede namin kunin doon na pwedeng kainin. Pagdating nga namin ay may na-target lock agad si Normie na durian. Kaso nga lang, hilaw pa yun. Kaya naman, dito na daw muna siya sa mangustin. Takam na nga si Normie kumain ng prutas. Kaso nga lang, hindi niya talaga abot yung hinog. Kahit gumamit pa ng stick, ayaw talaga. Buti na lang may isang nakita siya dito, kaso siya lang talaga yung makakakain. Sabi ko, hindi pwede na ikaw lang, dapat ako din. Kaya naman napagdesisyonan ko na aakyat na lang ako. Medyo di nga natin abot dito kaya napatulak ako sa puwet ko. Sana nga ay tama yung desisyon ko na umakyat dito. Baka kasi yung mga nahulog, naubos na lang kainin sa baba at pagbaba ko, wala nang natira. Inisip ko na lang talaga, basta masaya kayo, masaya na din ako. At pag busog kayo, busog na din ako. Dahil nga umakyat ako, ginawa na nga nila akong unggoy. Sinunod ko, baka kasi iwan nila ako. Pagbaba ko, hindi nila ako tinira ng mangustin. At inunahan ko nga sila dito sa may durian, baka may hulog, sakto. Ako ang una na makakakain. Kaso nga, bigo tayo, parang naunahan tayo ng ibang kapitbahay dito eh. Oh, ayan si Normie nyo, naghahangad na pagtititigan niya yung durian, magiging hinog. Kahit nga mga nahulog dahil sa pagbali ng mga puno sa sobrang bigat, hindi niya talaga pinalagpas. Kawa naman yung Normie nyo, gustong-gusto niya talagang kumain ng durian. May nanguha ng durian dito. May ebidensya kami. Hala! Gagi, kinuha na. Ano naman yung mga tao na yan? Kahit hilaw pa, kinuha. Nanguha na nga lang kayo, hilaw pa. Sinisira nyo yung durian, napakarami niyan, no? Pwede naman kayo manguha, yung hinog lang sana. Hindi yung sasayangin nyo yung durian na hilaw, tapos di makakain. Pwede sila manguha?
Hindi, bawal. Tong isang to, ayaw talaga matigil kakahanap ng hinog na durian. Para ka na tuloy aso dyan na walang nagmamayari. Ay, pagmamayari pala kita. Charot lang! Chismis. Dahil nga wala siyang nahanap na durian, ito na lang yung napagtripan niya, ang buko. Kukurin niya daw yung but guys, yung parang bulak ba sa loob. Basta makikita niyo yan mamaya pag na-open na niya. Kinakain yun at masarap yun. Kahit kutsilyo na yung hawak niya, ginawa niya talaga ng paraan. Siguro bira lang dito yung mga nakakasubok nito. Usually kasi sa mga nakakaalam nito ay taga-bukid talaga o yung nakatira sa bukid. Kasi pag nasa bukid ka, yung halos pagkain mo na kinakain ay halos nakikita mo lang din doon. Sabi nga nila parang gapas daw o yung cotton. At itong to, hindi pinalagpas ni Norme kasi masarap daw. Batang bukid ka talaga, Norme ba? Nakita na din kami ng santol dito sa kapitbahay at pinatikim din namin sa kanila. Sobrang nasarapan nga daw sila kaya tawa sila ng tawa. Kilig na kilig nga sila eh. At least diba naramdaman nyo pa yung kilig? Syempre kung anong prutas sa makikita natin dito ay papatikim talaga natin sa kanila kasi wala ito sa Luzon eh. Sulit na sulit talaga yung pagpunta nyo dito, no? O kung sino pa yung pupunta dito, umanda kayo. After nga ng kalokohan namin ni Norme, bumalik na kami dun sa farm. Kasi naman, napagod lang kami sa kakalakad pero wala naman talaga kami nakuha matinong prutas. Kaya kumain na lang kami ng pananghalian.